What's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan. Attorney Harry Roque mga babayan. No? Bilang na po ang oras. Medyo nanganganib na to mga babayan si Attorney Harry Roque. Yan po ang nakakagulat no, na mga balita na ating pag-uusapan ngayon mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts din po sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers. Maraming salamat sa inyo. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, pa-click naman po ang subscribe at pakilike naman ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kaunti na lang, 300,000 subscribers na tayo. No? Grabe. Maraming salamat po. Okay, so wag na natin patagalin, no? Ano nga ba itong nangyari kay Attorney Harry Roque? At medyo naninilikado na, no? At mukhang alanganin at nanganganib na po, mga babayan, itong si Attorney Harry Roque diyan po sa The Hague, no? Pero bago natin pag-usapan 'yan, panoorin muna natin itong video na to na kung saan, no, hinamon niya po no ang gobyerno ng Pilipinas no na hulihin daw po siya diyan sa The Hague mga babayan, no? At tila ininsulto pa no ang DOJ mga babayan. Okay, so panoorin muna natin tong video na to, ang mayabang na salita ni Attorney Harry Roque. Medyo may pagkamayabang din talaga tong tao na to no. Nakakatuwa lang dito si Attorney Harry Roque, no, mga kababayan, no. Dahil kahit actually ako naaaliw ako sa kanya no. Ano yung sinatawag nating fighting spirit. No? Pan siguro ng ng Hinebra, never say die, mga kababayan. Okay, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin mga kababayan. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Yan yung matapang na mensahe niya sa ating gobyerno, mga kababayan. Dahil, no, huhulihin na nga daw po siya. Pero, magpasa ganun pa man, mga kababayan, talaga namang ang lakas ng fighting spirit, no? Netong si Attorney Harry Roque. Medyo bibilib din tayo talaga dito sa tao na to No, parang kahit medyo alanganin na siya ganun pa rin talaga, no, yung kanyang fighting spirit, mga kababayan. Laban, no? Laban ng laban hanggang makakalaban, mga kababayan. Tuloy natin. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi Ultimo yung reporter natawa sa kanya no. nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan na confidential funds. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. May insulto pa siyang ginagawa. Kahit na ganun na yung nangyayari sa kanya, na may insulto pa rin no? Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Ang tanong, Attorney Harry Roque, saan ginastos yung confidential fund ni VP Sara Duterte? Hindi, honest question lang po yan, mga babayan. Kasi yan yung tinatanong di ba? Ng sambayan ng Pilipino, ng taong bayan. No? Ng mga nagtatanong. No, hindi ko nilalahat yung mga nagtatanong. Ang sinasabi natin dito, saan ginastos? Paano ginastos yung confidential funds ni VP Sara Duterte? Kaya nga po nagkaroon ng impeachment complaint kay VP Sara. No? Dahil po isa yan, no, sa tinatanong, kino-question, at kaya rin po siya nasampahan ng kaso, no, diyan sa ombudsman, at pinasasagot po sa kanya, no, paano ginastos, mga babayan, yan pong confidential funds na yan. Di ba? Tuloy natin. Dahil wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila. Ako po ay nagpunta lang sa Germany para mag-administer ng oath doon sa mga bagong miyembro ng Hakbang ng Maisog. At diba? Talaga nagpapalakas sila ng puwersa abroad, mga babayan. Kung dito hindi nila makuha, sa abroad sila nagpapalakas ng puwersa, mga babayan. Bakit? Wala kayong mauto sa Pilipinas? Wala kayong mahatak dito sa Pilipinas para mag-rally at magwelga? Kaya sa ibang bansa kayo naghahatak.
'Di ba? Para pagka nagkaroon ng rally o welga, mga kababayan, no, nagkagulo, no, talaga namang sabihin natin merong hindi magandang nangyari na, no, in the near future, 'di ba? Buong mundo, no, yung magiging kumbaga involved, no, dito sa mangyayari na 'to. Doon nila sasabihin na buong mundo sinusuportahan kami. Diba? Ganun sila mag-isip, mga kababayan, no? Advance sila mag-isip, mga kababayan. Hindi. Si Jovi naman nakarating na dito sa Dahig. Alam naman niya na iisa lang ang visa para dun sa buong Shenzhen area, no? At wala naman talaga mga border patrols diyan. So bilang isang asylum seeker, ang aking pagkakaintindi, wag lang ako lalabas ng Shenzhen at hindi naman ako makakalabas ng Shenzhen kasi nga po ang passport ko ay nasa Dutch authorities, no? Pero ang asylum proceedings po ay talaga naman pong confidential at tanging ako lang at ang Dutch government ang nakakaalam ng status at sinasabi ko po sa inyo bilang isang abogado na ang process ko po ay still ongoing. Hindi po yan na-deny, hindi pa na-approve, yan po ay pending and meanwhile na pending yan, meron akong tinatawag na right to non-refuma at kasama na po yan yung karapatan ko na hindi mapabalik dun sa bansang aking inarisan. Diba? Yun yung rason, mga babayan, no? Kaya hindi siya kaya siya nag-apply ng asylum. No, ayaw na niyang bumalik dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, mga babayan, pagka nakaupo ba yung mga Duterte, anong gagawin niya? Diyan na lang din ba siya sa The Hague? Di ba? So pagka siya bumalik dito, malinaw, klaro, no? Klaro, no, kung ano yung kanyang motibo. Pagka nakabalik na sa pwesto ang mga Duterte. So klaro, mga babayan, yung kanyang motibo. Di ba? Klarong-klaro, malinaw na malinaw. Diba? Ito pa. Ito yung sagot sa kanya, mga kababayan. Ito yung hamon niya. Isang balita pa. Panoorin pa natin to. Hinamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang gobyerno na hulihin siya. Sinagot naman niya ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Diba? Ang kapal talaga ng mukha diba? Hinahamon pa yung gobyerno Ganyan. No, ganyan sila gumalaw, ganyan sila mag-isip, mga kababayan. No, talagang lahat gagawin nila para siraan ng gobyerno, para siraan ng administrasyong Marcos. No, ganyan po 'yan mag-isip si Attorney Harry Roque. Siguro, 'di ba? Siguro ganyan yung kanyang pinaplano, mga kababayan, no, iniisip, no, sirain ko na lang total, nadawit na rin lang yung pangalan ko Nadawit na rin lang ako dyan Sumabit na rin lang Nabuking na rin lang Di ba? Naimbestigahan na rin lang No? Sirain ko na tong gobyerno na to. Di ba? Parang yun yung kanyang naging defense mechanism, mga kababayan. No? Ito po ay napapag-usapan lamang natin. No? Tayo ay nagbibigay lamang ng ating opinion, mga kababayan, pero posibleng ganon. No, yung nakikita natin na hakbang o ginagawa nitong si Attorney Harry Roque. Hindi natin sinasabing yun mismo No, ito naiisip lang natin, mga babayan. No, tuloy natin. Ngayon, ano sa palagay ninyo, no? Bakit kaya bigla nag-seek ng asylum itong si Attorney Harry Roque? No, diyan sa The Hague. Bakit kaya? Totoo kaya na may itinatago siya? No? Totoo kaya, no, na nagkapera siya sa Pogo? 'Di ba? Ano sa palagay ninyo? Tuloy natin 'to. Maricel, bakit nga ba hindi pa rin mapauwi ng gobyerno sa bansa si Attorney Roque? Jiggy, ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro. Hinihintay pa nila yung formal notice tungkol dito sa desisyon ng asylum na pinitisyon ni Attorney Harry Roque. Kaya nga ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro,
wait and see. Tugon yan ni Jose Castro doon sa sinabi ni Attorney Harry Roque na come and get me. Bibigyan lang muna natin ng konteksto ito ha. Kasi kagabi sa programang Sa Totoo Lang, nakausap natin si Attorney Harry Roque. Doon niya yan sinabi na come and get me dahil sinasabi nga ng Malacanang na ready daw sila kay Harry Roque. Pero kung ready daw ang gobyerno kay Harry Roque, bakit hindi pa raw siya makuha? Ang tingin ni Attorney Harry Roque, dapat nawang iniimbestigahan ay ang pondo na ginagamit ng gobyerno sa intelligence at assets ng pamahalaan dahil palpak daw ito. Mali-mali daw ang nakukuhang impormasyon tungkol sa kanyang asylum. Narito ang magkasunod na pahayag ni na Attorney Harry Roque at Undersecretary Claire Castro. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan na confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Galing nila magbalik ng bola, mga kababayan no? Galing nila magpaikot ng mga tao, di ba? Yung baga, yung nakikita natin, no, na minsan may mga senaryo na naiipit ka na, no, galing nilang ang galing magpaikot, no, may mga ganun klaseng tao, mga babayan yung tinatawag natin doon reverse psychology, 'di ba? Babalik ta rin kanila, no, imbis na ikaw yung may punto, in the end ikaw pa yung mali. 'Di ba? Ang galing Okay to. Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Yo, wait and see. At Maricel, anong naging tugon ng Malacanang sa sinabi ni Attorney Roque na palpak ang intelligence ng gobyerno? Sabi dyan ni Palace Press Officer Jose Castro Chigi, hindi raw dapat ipinagwawalang bahala yung intelligence at assets ng Department of Justice at ng gobyerno. Hindi naman daw siya kagaya ni Attorney Harry Roque na parang tinetelegraph yung mga punches. So hintayin na lang daw natin. At may iba naman tayo, no? Nasa Australia ngayon si Vice President Sara para dumalo sa Free Duterte Now rally. Ano masasabi ng palasyo rito? Nako, kung meron daw violations o malalabag, itong si Vice President Sara Duterte, yan daw ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sabi grabe, no? Pa-travel na lang siya, no? At mga babayan, yung kanyang pagbabiyahe po, no, mga babayan, dyan sa Australia, ay sa rally po yan, no? Sa pagkakaintindi ko doon sa mga balita, pumunta siya dyan para makilahok doon sa mga rally, no, na ginagawa ng kanilang mga supporters. Matindi. 'Di ba? Rally pero parang maganda yung venue, parang hotel Mapera. 'Di ba? Tuloy natin. Sabi pa rin yan ni Jose Claire Castro. Sa loob daw kasi ng isang buwan, nakaka-4 na biyahe na... Diba? Imagine mo yun, 4 na biyahe. Para lang dumalo sa mga ganitong klaseng okasyon. No, samantalang yung Pangulong Bongbong Marcos, bumabiyahe yan abroad para maghikayat ng mga investors at magpasok pa, no, ng trabaho, negosyo dito sa Pilipinas para mas mapalakas yung ekonomiya. No, samantalang yung ating Vice President, no, nag-a-abroad, pupunta sa mga ganyan, sa mga rally abroad, 'di ba? So kaya siya nako-question ng sambayan ng Pilipino Kaya siya nako-question ng mga taong bayan Kaya nagtatanong, 'di ba? Ano bang ginagawa niya? Bakit hindi siya nagtatrabaho? 'Di ba? 'Yun yung tanong ng mga kababayan natin. 'Di ba? Instead na nandito siya sa Pilipinas, sabagay klaro naman sinabi na niya mismo 'di ba, na ayaw niyang tumulong sa gobyerno, no? Tapos may napanood tayong balita na nagrereklamo siya kasi kulang yung pondo ng kanyang ahensya kaya hindi niya magawa, no, yung ibang mga programa. Yung sinasabi natin na in the end, no, kasalanan pa rin ng gobyerno. Ano yung nangyayari? 'Di ba? Lahat ng may nakikita tayong mga ganun na parang lahat ng kakulangan ng isang tao, mga babayan, isisisi niya sa iba. 'Di ba? Kung merong hindi magawa yung isang tao, isisisi niya yan sa iba.
Nagets ninyo yung sinasabi ko? O, kayo nang bahala magkomento dyan, mga babae. Diba? O, tuloy natin. Agad. Etong si VP Sara, nag-celebrate daw ng birthday sa the Netherlands, nagpunta pa ng Qatar, nagpunta pa ng Kuala Lumpur, at ngayon nga ay nasa Australia. Although kung personal trip naman daw ito ni VP Sara kasama yung kanyang pamilya, desisyon na rin daw yan ng Vice Presidente. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Kaya lang kasi 'di ba may trabaho siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Meron siyang obligasyon, no, sa sambayan ng Pilipino, meron siyang obligasyon, no, na gawin ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Tanungin natin ngayon yung mga yung mga DDS vlogger. Ano masasabi ninyo diyan? No? Ibalik natin sa kanila yung tanong. No? Ano masasabi ninyo sa ginagawa ng ating Vice President Sara Duterte? Kung dati si Leni Robredo binabatikos ninyo, no? Dati kung birahin ninyo si Leni Robredo, ganun-ganun na lang. 'Di ba? Pero ngayon, yan yung nakikita natin, halos, no? Parang ganyan. Ang nakikita natin na ginagawa ng Vice President. No? Ito nag-uusap lang naman tayo dito, no? Sinasabi lang natin yung ating opinion. Di ba mga kababayan, kung birahin nila si Leni dati, ganyan, walang nagawa, kesyo ganito, kesyo ganyan, yung Vice President natin ngayon, no, hindi natin nakikitaan, no, ng mga aksyon o trabaho o gawa dahil ang nakikita ng sambayan ng Pilipino, ang nakikita ng taong bayan sa mga balita, lagi siyang nasa abroad. Di ba? Parang mas malala pa nga to kasi siya laging nasa abroad Si Leni nandito lang ata sa Pilipinas that time No, wala o ganong balita na nag-abroad siya noon bilang Vice President. Di ba? Pero no, Vice President natin ngayon, madalas siya nasa abroad. No? Kaya napapaisip yung sambayan ng Pilipino. Napapaisip yung taong bayan. Bakit ganon? Di ba? Bakit hindi nagtatrabaho? Di ba? Lagi siya nasa abroad. Dahil siguro, stress reliever na lang din ng ating Vice President. Dahil sa dami ng kasong nakaharap niya dito sa Pilipinas. Imagine niyo nga naman, may impeachment, tapos may ombudsman pa. Di ba? Bigyan na natin, tuloy natin. Bigyan natin ng benefit of the doubts, mga babae. Tuloy natin. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Yun na nga, yung obligasyon niya sa taong bayan. Di ba? Hindi niya nagagawa. No, dahil nga sa mas madalas na pagta-travel niya abroad, pagsama doon sa mga rally ng mga supporters nila, pagpunta doon sa mga OFW. Pero kung titignan ninyo mga kababayan, yung mga OFW na yon na nakikipagkita sa kanila o minimit nila mga kababayan, karamihan mga supporters nila. Diba? Hindi naman talaga totally yung kabuuan ng mga OFW. Dahil ang mas madalas o mas marami nating nakikita sa mga pinupuntahan nila, mga DDS supporters. Diba? Mga Duterte supporter. Sa Kuala Lumpur. Diba? Nakita natin yung mga tao doon. Sinasabi OFW. Diba? Yun lang yung muka, na kanilang pinapakita. Mukha lang ng OFW pero hindi pang kalahatan. Dahil kung makikita natin, naging rally yun. Ng mga Duterte supporters. Diba? Nakita ninyo si Senator Robin? Kumaasigaw doon. Tuwan-tuwa pa siya. Tuwan-tuwa daw siya dahil nga yung sinisigaw ng tao doon ay mga Duterte. Diba? So, hindi siya pangkalahatan na OFW talaga yung pinuntahan doon, mga kababayan. Kundi, karamihan po, kung hindi man, karamihan po doon na kanilang pinuntahan ay mga OFW na supporters ng mga Duterte. Diba? Ganun lang naman yung kasimple. Kung ikaw bulag, kung ikaw bobo, kung ikaw ay uto-uto o tanga-tanga, hindi mo makikita yan.
Diba? O, eto pa, tuloy natin to mga kababayan. Yusek, nag-scale up si ex-human rights lawyer Harry Roque dun sa kanyang issue ng asylum. Sabi niya, come and get me. Sabi niya gano'n, no? At binanatan pa niya yung paggamit ng intelligence fund ng gobyerno. Yung gobyerno ba mag-i-scale up din in terms of evidence para siya ay kunin dahil naghahamon na siya. So, pag hindi ito natuloy, baka tamaan yung gobyerno, no? Doon sa kanyang paghahamon. Mahirap ko pong sabihin sa ngayon kung anong ipaplano ng gobyerno. Baka makapagtago siya. So, kaya sinabi ko, just wait and Baka magtago na. Tama naman, no? Hindi mo dapat i-expose yung mga gagawin ng gobyerno. Kaya medyo naninilikado to si Atty. Harry Roque. Kaya medyo alanganin na siya. No? Dahil may ginagawa yung gobyerno na hindi niya nakikita. No? Kung may asset man sila sa loob ng DOJ, no, malamang malalaman niya yan. Pero kung hindi sasabihin o hindi ilalatag ng gobyerno yung mga alas ng ating gobyerno, malamang sa malamang madadampot si Atty. Harry Roque. Diba? Ganun kasimple yun. Tama lang yung sinabi dito, no, ni Yusek Claire Castro. Huwag ilabas, no, yung dokumento na yan o yung kung anumang impormasyon dahil baka makapagtago pa si Atty. Harry Roque. Tuloy natin. see kung anong gagawin natin. Hindi naman po ito, siyempre, karapatan po, obligasyon din po ng gobyerno na panagutin ang dapat managot. So kung dapat siya managot dito sa bansa at meron siyang di umanong ginawang krimen, dapat lang siya maibalik sa bansa. So just wait and see. For Atty. Harry Roque, just wait and see. I have to point out that tama siya, no? Kasi in his response, right after sinabi ni Justice Sec Boying that his asylum bid was denied, nag-reply po kagad si Atty. Roque and he said, strike 2 na si Justice Sec, si DOJ, yung first daw na fake news was the multiple passports, which later on we found out na-cancel na nga pala yung diplomatic passports ni Atty. Roque. And then Roque says this is the second instance nga. But to your knowledge, meron talagang, I know you've given a press conference on this and you've said that DOJ has their own intelligence sources. Pero what else do we know about this? Is it likely that they would have had information on yung asylum decision? Okay, ganito po gusto ko lang pong iklaro kasi nadidinig ko na naman din po yung sinasabi ng DOJ at saka ni SOG. Sa aking pagkakatanda tungkol sa passport, ang sabi po niya ay ang alam niya may ilang passport. Pero subject pa din po yun sa investigation. Hindi naman po niya sinabing sigurado na siya ganito. Nabanggit niya po yun, pero ipinapaimbestiga po. Hindi pa po wala pa pong conclusion. Pati dito naman po, patungkol sa asylum, ang sinabi rin naman po ni ng DOJ through Yusek Raul Vasquez, na they're just awaiting the formal notice regarding the petition or request for asylum. So, wag na lang po niya siguro maliitin kung ano yung intelligence or mga naibibigay na information sa DOJ. So, hindi po natin babanggitin kung ano nabanggit na impormasyon na naibigay sa DOJ, but tignan na lang po natin. Sorry, could you repeat that? May sabi kayo na they're just waiting for the formal notice about the request for asylum? According to Yusek Raul Vasquez, they are just awaiting the formal notice regarding the asylum. So, di naman sinasabing deny, di naman sinasabi na grant. They're just awaiting. But definitely meron naman din po sa kanila bumubulong and that's the intelligence nila, yung assets nila. Yes, but by that, are you saying that there's already a decision or and that we're just waiting for the promulgation of sorts, if that is the right word for it? Or, kasi the asylum process itself could take up to a year or a year and a half. I mean, we don't know. What I'm just saying is that when you say we're waiting for the formal notice, does that mean that we're waiting for them to decide or we're waiting for them to announce? Wala po akong masasabi muna, sir. Mahirap magsalita. So, but okay. I suppose what we know so far at this point is we're waiting on the formal notice from the Dutch government, correct? Yusek? Apo. On a different note, Wait, sorry. Close ko lang tong topic na to. What about the
yung plan to cancel Mr. Roque's passport. I wonder, when we spoke to DOJ a few weeks ago, sabi na nila they were getting ready to do it. I wonder if you have any updates. What I know now is they already filed a petition for cancellation and it's pending before the court. So wait na lang po natin din yung decision ng court. Nakapag-file na po yung DOJ. Yes po, yes po. Okay. Alright, so yan mga kababayan, no? Medyo talagang alanganin na. Lumiliit na ang mundo ni Harry Roque. Ano masasabi ninyo dyan? No? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace and out.